Okay, so good morning po sa lahat. Are we all blessed? Okay, so ilang tulog na lang ay matatapos na po tayo sa taon 2024. And I do believe marami po tayong mga istorya na naranasan o meron po tayong mga kanya-kanyang istorya for this year. At ako po'y natutuwa dahil marami po tayong mga testimonies about our theme for this year, Effortless 2024. At marami pong they really have experienced yun pong favor ng Panginoon for the year 2024. So, next Sunday, maglalaan po tayo ng oras para po sa testimony portion so that everyone can share how God had blessed us, how God had really allow us to experience yun pong promise niya na effortless 2024. At ako po'y nananampalataya sa puso ko that your testimonies will become a big encouragement to many people. Amen. Because the Word of God says, by the power of our testimonies, we will overcome the enemy. Yung kapangyarihan ng atin pong mga testimony, yung kwento ng buhay po natin ay magdadala ng masamang balita sa demonyo. Dahil wala po siyang ibang pinangarap, kundi po ang ikasisira natin, but sa biyaya po ng Panginoon. Ano yan? Yung pinlano niyang masama ay ginawang ikabubuti natin. Dahil meron po talagang sariling plano ang Panginoon sa ating lahat. And then, year-end celebration. So, this is not a Christmas party. Okay? Because we don't believe doon po sa sineselebrate ng sanlibutan dahil alam naman po natin, meron pong sariling istorya ang Biblia tungkol sa kapanganakan ng ating pong Panginoon. So, it's a year-end celebration. So, lahat po tayo ay maimbitahan. Mamimigay yata si Chris ng, di ko alam kung ano ipamimigay niya, kaya wag ho ninyong mamiss. Dahil pag hindi po ninyo tinanggap yan sa Sunday, forfeited na. Ibibigay na po namin sa iba. Okay, so be here. Okay, let's open our Bibles, please, in the book of Ezekiel, chapter 37. And let's start reading from verse 1 hanggang po sa verse 10. Sa lahat ho ng atin pong mga kapatirang nanonood, sumusubaybay po sa gawaing ito, inaniyahan ko po kayo na makipagbukas sa akin sa atin pong mga banal na kasulatan, sa aklat po ng Ezekiel, chapter 37, and let's read from verses 1 hanggang po sa verse 10. The hand of the Lord was upon me, and He brought me out by the Spirit of the Lord, and set me in the middle of the valley. It was full of bones. Sabi nga po natin, full of bones. Verse 2, He led me back and forth among them, and I saw great many bones on the floor of the valley, bones that were very dry. Sabi nga po natin, very dry. Now, verse 3. He asked me, Son of man, can these bones live? I said, O sovereign Lord, you alone know. Then he said to me, prophesy to these bones and say to them, dry bones, hear the word of the Lord. This is what the sovereign Lord says to these bones. I will make breath enter you, and you will come to life. I will attach tendons to you, and make flesh come upon you, and cover you with skin. I will put breath in you, and you will come to life. Then you will know that I am the Lord. So I prophesied as I was commanded. And as I was prophesying, there was noise, a rattling sound, and the bones came together, bone to bone.
I looked, and tendons and flesh appeared on them, and skin covered them. But there was no breath in them. 9. Then he said to me, prophesy to the breath, prophesy, Son of Man, and say to it, this is what the sovereign Lord says. Come from the four winds, O breathe, and breathe into this slain, that they may live. Sabi po ng verse 10, so I prophesied as he commanded me, and breath entered them, they came to life and stood up on their feet, a vast army. Purihin ang Panginoon sa Kanya pong mga salita ngayong umaga. Can we just pray for a moment? Lord, may you bless your word today and bless every ear, every heart that will receive your word. And I pray, Lord, let your spirit come and let your spirit flow like a river and that touch every heart, touch every soul, O God, and that as we receive your word, may your rema be revealed. And that, Lord God, today, ang gawain na ito, Lord, even those people watching online, may you bless them, Lord, touch them. And the power of your word, Lord, will bring forth favor, blessing, and grace, even healing. And that, Lord God, we claim for your promise that your word that comes out from your mouth will never return to you void, but it will accomplish great things to whom you have sent it. And I claim, Lord, today, great things will happen. Habang tinatanggap namin, Panginoon, ang iyong mga salita, nananampalataya kami. May maganda kang gagawin sa buhay ng bawat isa na tatanggap sa iyong mga salita. Sa iyo ang papuri at pagsamba. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Marami na pong mga panahon na narinig po natin o marahil ay napag-aralan na po natin ito pong text po na ito. But I believe the Word of God is not only life, but it is a living Word. Amen? Hindi lamang buhay, kundi ang salita ng Panginoon ay buhay. Pag sinabing living, may mga revelations po na po pwedeng narinig na natin in the past. Pero, hindi po ibig sabihin na walang bagong katuruan o bagong mensahe na tatanggapin po tayo. Okay, so today, the Word of God is not only life, but the Word of God is a living Word na kapag tinanggap po ng tao ang mga salitang ito, it will surely bring forth life sa lahat po sa atin na tatanggap ng mga salita ng Panginoon. So there is life for your dead situation. Ito po ang title na nilagay po natin dito. But before we go on this topic, ay nais ko po munang aralin natin mabuti, tingnan po natin mabuti kung ano po yung istorya. Si Prophet Ezekiel ay itinayo po ng Panginoon at binigyan po siya ng isang trabaho, and that is to prophesy. Pag sinabi pong prophesy, to speak the very word of God kung kanino niya dapat sabihin ang salita ng Panginoon. Prophesying is not about your word, but it's about the word of God. So sabi po ng verse 1, pwede ba natin balikan? Sabi po ng verse 1, the hand of the Lord was upon me. Isang napakalagang issue sa buhay po ng isang tao ngayon. Kaninong kamay ang humahawak sa buhay mo? Kaninong kamay ba ang humahawak sa buhay mo? Pwede mo man tanungin yung katabi mo, kaninong kamay yung humahawak sa buhay mo? Ha? Kanino ka ba sumusunod? Kanino ka ba nakikinig? Kanino ka ba? It is because very important, my brothers and sisters, if we are Christians, at tayo po ay nabubuhay bilang isang Kristiyano sa mga panahon na ito, kinakailangang alam natin kaninong kamay ang humahawak sa atin. Sino ang nagdidirect sa atin?
Sino ang pinakikinggan natin? Kanino tayo umaasa? Because the Lord wants to show forth very special na moment sa buhay po ni Ezekiel. Nangyari po ang istorya po na ito nung ang Israel po ay bagsak na bagsak. Ang Israel po ay bankrupt nung panahon po na yan. And that nais po ng Panginoon ng magtayo ng isang tao para po magdala ng isang balita, pakitaan ng Panginoon ng isang magandang bagay sapagkat kalooban ng Diyos ng kanya pong mga anak ay mapagpala. Do you believe this? Hindi pinangarap ng Diyos na ang isang Kristiyano ay mawawasak at masisira. The only perfect will of God for each one of us sa kanya pong anak ay ang kanyang anak mabuhay ng maayos at masagana. Kaya sabi mo sa katabi mo, walang planong masama ang Diyos sa iyo. Ang nagpapasama sa buhay natin at sa pagkatao po natin, ang demonyo lang ho yun. Pero ang plano ng Panginoon, ayusin ang buhay po natin. Can I hear amen? Now, ilan ho gusto magpaayos ng kanyang buhay? Taas nga nung kamay. Yung iba kung ayaw nyo, bahala kayo. Basta tayo, gusto natin na maayos na buhay. Can I hear amen? Bakit? Pag maayos po kasi ang buhay natin, ang pangalan ng Diyos ay mapapapurihan. Naawatan tayo kakabsat? No nasayaat itibiyag tayo ni Apo Diyos kat mapadayawan. Ket nuhang nga nasayaat itibiyag tayo, maibabain ni Apo Diyos. Kaya nga, meron pong mga salita na sinasabi sa atin, born again ka kapan din, bakit wasak ang buhay mo? Because that is not the perfect will of God. Ang nais po ng Panginoon ng kanyang mga anak, ay meron pong daladalang testimony. Can I hear amen? Okay. So the hand of the Lord was upon the prophet. At ang sabi po ng Bible, inilakbay ng Panginoon si Prophet Ezekiel at dinala po siya sa isang valley. Sa kapangyarihan po ng Espiritu ng Panginoon, nilid ang isang propeta. In the middle of the valley, na sinasabi po ng Bible, it was full of bones. A lifeless bones. Doon po siya dinala. Can I hear amen? Now verse 2. Basahin nga po natin ng sabay-sabay. He led me back and forth among them. Pinalakad po yung propeta, papunta, pabalik, para lamang po mag-sink in sa propeta ano yung kanyang nakikita. Dahil madalas meron po tayong nakikita pero parang wala tayong nakikita. But God is a perfect God. Alam po niya yung intention ng atin pong mga isip, ng puso natin, kung yung mga bagay na ipinapakita niya ba sa atin, nakikita ba natin o hindi? Hello? Ilan ho yung mga magulang dito na sabi nila sa mga anak nila, anak, kunin mo nga yung aking salamin. Nasaan ma? Nasa taas ng lamesa. So pumunta yung anak, ba, walang salamin dito. So sabi nung nanay, usarim tamatam. Gamitin mo yung mata mo, hindi yung bunganga mo. Nakarinig na po ba tayo ng ganyan? Ngayon, pwede ba bang tumingin kayo sa akin? Kayo po ba ay sinabihan na ng ganyan? Madalas. Di ba? Yung bang may mga bagay na dapat ka makita pero hindi mo nakikita. Binigay na sa iyo yung instruction pero hindi mo pa rin maintindihan. It's because your eyes are wide open but your spirit is closed. Do you get my point? Kaya po pala sinabi ni Jesus, their eyes are open but they are blind. So kinakailangan pang pabalik-balik, imamarcha ng Panginoon yung propeta. Back and forth among dry bones.
And I saw great many bones. Thank God! Ang propeta, may nakita na po siya. Ano ang kanyang nakita? Sabi niya, great many bones. And they are very dry. Wala na pong bulalo. Wala nang laman. They are very dry. Alam niyo kung bakit? Ano po yung dry na ibig sabihin? Because it is a valley. Kapag umuulan, lahat po ng ulan na galing sa kabundukan, natatakpan ng tubig yung mga bones. Pag panahon ng tag-araw, naaarawan sila at natutuyong muli. Pagkatapos mauulanan na naman, pagkatapos matutuyo na naman. Nakakita na po ba tayo ng bones na puting-puti na may mga butas-butas na? Marahil ganyan ang itsura nung bones na nakita nung propeta. Now, verse 3. Can we read it? He asked me, Son of man, can these bones live? Pag kayo po tatanungin, ganyan ang itsura ng bones na makita mo na, very dry, pagkatapos tatanungin ka ng Panginoon, sa palagay mo, mabubuhay ba mga yan? How do you react? Siyempre sasabihin mo, kailangan bang tanungin yan? Paano mangyayari yan? Hopeless. Naulanan, naarawan, very dry. Pagkatapos sasabihin ng Diyos, mabubuhay ba mga yan? Pero alam nyo, ang galing ng propeta na nagsabi, I said, O Lord, O Sovereign Lord, you alone know. Panginoon, ikaw lang ang nakakaalam. A very honest answer na nanggaling sa isang common na tao nung tinanong ng Panginoon sa kanya, mabubuhay pa ba yan? Ang sabi po ng propeta, ikaw lang Lord ang nakakaalam. Hindi po siya sumagot ng, I think. O kaya hindi po niya sinabing, feeling ko, Lord, hindi na mabubuhay. Bakit? Eh Lord, naghalo-halo na yung mga bones. Tuyong-tuyo na. Merong reasoning po kasi ang tao. And oftentimes, our reasoning are very good sa tingin po natin, but that's not the right answer. And so very safe yung sinabi ng propeta, Lord, you alone know. Ikaw lang ang nakakaalam. Sapagat napakabuti nung propeta na sinabi niyang, hindi ko alam, Panginoon. Wala akong magagawa dyan. Wala akong pwedeng magawa para mabuhay yan. Pero alam ng propeta ang Panginoon, nag-create po siya ng tao out of dust. Bakit hindi siya makagagawa ng isang buhay sa kahit na anong nakikita at gusto niyang gawin, magagawa ng atin pong Panginoon? Can I hear amen? So verse 4, Then he said to me, prophesy to these bones and say to them, dry bones, hear the word of God. Okay, balik na naman po natin sa iyo ang istorya. Kung ikaw kaya ang nasa kalagayan ni Ezekiel, sasabihin ng Panginoon sa iyo, sige, magsalita ka. Kausapin mo yung mga dry bones na yan. Paano kaya tayo mag-react? Paano kaya tayo susunod? Paano kaya tayo
mag-react doon sa command ng Panginoon na sasabihin niya sa iyo, magsalita ka sa mga dry bones. Tanungin mo ay katabi mo, kung ikaw, ano gagawin mo? Common sense. Yung mga iskal, wala ng tenga. Yung mga iskal, wala na pong eardrum. But the Lord is telling you, speak to these dry bones. Common tao, we will not obey. Tayo na mga taong feeling matalino at marunong, it's nonsense. Hindi mo gagawin. Amen? Dahil meron tayong reasoning. At dyan ho tayo magaling. Yung sarili nating pagrarason. Hindi ba matalino ang Panginoon na sinabi niya, kausapin mo yung mga dry bones? Ano ba yung sinasabi ng Diyos? Kabobohan? Katangahan? Pinaglalaruan ba ang propeta? And that oftentimes in our lives, brothers and sisters, listen to this. The very reason why we disobey God, because we think we know more than our God. Prophesying, speaking to the dry bones, tama po ba ito? Reasonable po ba ito? Verse 4, basahin nga po natin muli. Then he said to me, prophesy to these bones and say to them, dry bones, hear the word of the Lord. Dry bones, hear the word of the Lord. Pakinggan mo ang salita ng Panginoon. At hindi po yung feeling ng propeta ang kanyang pinaparinig. Hindi po yung isip ng propeta ang kanyang dapat sabihin sa mga dry bones. Pero ang kanya lamang sasabihin, ang salita ng Panginoon. Can I hear amen? Tayo, magagaling po tayo magsalita. Pero minsan, ang mga salita po natin, kung hindi po yan salita ng Panginoon, it's useless and nothing. No power in it. Verse 5, ano po sabi po ng Bible? So the prophet started to prophesy. Ano kanyang sinabi? This is what the sovereign Lord says to these bones. I will make breath enter you and you will come to life. Verse 6, I will attach tendons to you and make flesh come upon you and cover you with skin. I will put breath in you and you will come to life. Then you will know that I am the Lord. Ano nangyari sa verse 7? So, sabi po ng Bible, yung propeta nag-prophesy. Ang sinabi po niya, exactly kung ano lang yung sinabi ng Panginoon, yun ang kanyang sinabi. Hindi niya na sinabi, oh, well, I will prophesy to you dry bones, pero hindi ko alam kung totoo o hindi. Hindi ko niya sinabing, okay, I will speak the word of God, pero huwag niyo akong mumultuhin kung hindi mangyari sa inyo, ha? Pero kung ano yung salita ng Panginoon, yun yung kanyang dineliver. So after the prophet delivered the word, what happened? And as I was prophesying, there was a noise. Sabi nga po natin, noise. Can we say it again? Noise. Alam niyo yung mga buto-buto ng tao, yung skull, yung mga malalaking buto ay nag-umpisa na yatang kumilos. And there was a noise, a rattling sound, naglalagatukan na, and then the skull started to roll, and the moans started to move. Hindi ko lang ma-imagine kung paano yung tunog ng mga yan.
At pagkatapos, ang sabi po ng Bible, and the bones came together bone to bone. At hindi po nagkamali. Yung skull nag-umpisang mag-move at hinahanap kaninong leeg siya dapat maikabit. Kaninong balikat siya dapat papatong. Are you still listening? At ang lahat po ng mga bones, the big bones and the small bones ng arm ay nag-uumpisang nagmamatch. Because God created these people. Alam ng Panginoon kung saang spare parts dapat niya dalhin ang mga bones. Sabi mo nga sa katabi mo, lahat ng bones mo alam ng Panginoon. Do you believe this? Sapagat siya yung gumawa ng framework natin perfectly and He knows that. At yung mga dry bones, nag-umpisa na pong kumilos. Nag-matching type na sila. Okay? At nag-uumpisa pong naikabit. At ang sabi po ng verse 8, pagkatapos pong lahat ay naglagatukan at nag-umpisa na pong mag-connect ang bone to bone ng kung kaninong bone yan. Hinanap nila kung kanino sila dapat, kung kanino sila swak. And I look, and tendons and flesh appeared on them. At nag-uumpisang nagkakaroon po ng mga litid. Yun pong mga buto-buto. Okay. Tendons, sabi nga po natin, tendons. Nag-umpisa po munang naikabit yung mga tendons. Bago po ito nakoveron ng flesh. Ang galing ng Diyos, ano? Buti na lang hindi nauna yung flesh bago yung tendons. Dahil alam niyo, ang Panginoon, magaling siyang mag-ayos. Sabi mo nga sa katabi mo, magaling siyang mag-ayos. Alam niya yun tama. And so the tendons started to connect, and then the flesh started to cover them, and then yung skin. Ang galing talaga ng Panginoon. Buti na lang hindi muna flesh ang nauna, hindi skin ang nauna bago yung flesh. Okay. Dahil kung nagkataon, skinless ang tao. And so skin covered them, sabi po ng Bible, but there was no breath in them. Wala pa ring buhay. Nagkaroon na ng flesh, kompleto na po sila, na-assemble na po lahat, pero ang sabi po ng Bible, wala pa ring hininga sa kanila. Verse 9. Then he said to me, prophesy to the breath, prophesy, Son of Man, and say to it, this is what the sovereign Lord says. Come from the four winds, O breathe, and breathe into this slain, that they may live. And so the prophet prophesied. Nag-umpisa na namang nagsalita yung propeta, at ang sabi po ng verse 10, pagkatapos po niya nag-prophesy, then the breath entered them, and they came to life, and they stood up on their feet, at pagkatapos sila po ay naging great army ng Israel. Palapakan nga po natin ang Diyos na buhay. Hallelujah! God is so good. You know, brothers and sisters, in our lives, we are all called sons and daughters of God. Do you believe this? Nung na-born again po tayo po ay naging anak ng Diyos. Nung na-born again po tayo, ang sabi po ng Panginoon, sabi po ng Bible, we are regenerated. That old self was gone, and new things has come. Do you believe this? Ang isang taong na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Ang lahat ng luma sa Kanya ay nawala na. At ang lahat ng luma ay naging bago na. Our eyes
kasama po ito na na-regenerate ng atin pong Panginoon. Our sense of hearing ay kasama sa born-again experience po natin. Nung tayo po ay unbeliever, oftentimes we listen to the negative whisper of the enemy. Ang ating madalas na naririnig ang masamang balita. Amen? And we always entertain ang lahat ng mga pangit na sinasabi ng kaaway, tinatanggap natin yon. Kaya nga, ang lahat ng pangit na naririnig natin, dinadigest ng isip natin, iisip-isipin natin, bumababa sa puso natin, kaya nga ang buhay ng isang hindi Kristiyano, pangit ang resulta niyan. But when we got born again, we were redeemed by the blood of the Lamb, kasama po sa na-redeem ang tenga natin, ang isip natin, ang puso natin, ang bibig natin, ang buong pagkatao natin, kasama po yan sa ni-redeem ng Panginoon. Anong purpose? For us to be saved. Hindi lamang tayo para pumasok sa langit. Pero gusto ko mong sabihin sa bawat isa sa atin, nasa lupa pa lamang po tayo. Sabi mo nga sa katabi mo, wala ka pa sa langit. Sabi mo sa kanya, nasa lupa ka pa lang. Kaya wag mong iisipin na wala kang trabaho sa lupa. May trabaho tayo sa lupa. Nung tayo po na born again, kaya po tayo binigyan ng kanyang spirit. It is because God wants to use us sa mundong ibabaw. To become ministers as light and salt of this world. To speak the word of God. Do you believe this? Sapagkat yan ang dahilan ng pagkakalikha po ng tao, sabi po niya, to manage ang buong creation. To rule the creation. Huwag ho natin kalilimutan, we are created by God with a very special purpose. Ang gawin ang kalooban ng Panginoon. At nung tayo po ay binigyan ng trabaho na ganyan, our number one role ay dalhin ang glory ng Panginoon sa lahat ng tao, sa lahat ng lugar, kahit saan tayo dalhin, ay dalhin po natin ang magandang balita, ang glory ng Panginoon. So this is our responsibility. Now, brothers and sisters, as children of God in this generation, especially now that we're living in a suffering world, isang mundo ng punong-puno ng problema, punong-puno po ng napakaraming problema, ano po ba ang role ng bawat isa sa atin? Kung si Prophet Ezekiel ay tinayo ng Panginoon para po magsalita, buhayin ang mga patay, I believe this is also our ministry. Can I hear amen? Point number 1 in your notes, can these bones live? Because every day, if we are sensitive, ipinapakita po na sa atin ng Panginoon araw-araw, ang mga family members natin, ang mga kamag-anak po natin, sa workplace natin, araw-araw nating nakikita ang mga tao na nandun. Bawat sitwasyon, aware tayo doon. Aware po ba kayo sa nangyayari sa palibot nyo? Walang nagmarites sa inyo? Walang nagsabi sa inyo? I am so sad that one of my friend na na-meet ko, isa po na nagpapakain sa akin nung nasa Kalinga po ako, ang tatay po ni Monel, kagabi natanggap ko po yung message. Siya po ngayon ay nag-undergo ng chemotherapy dahil po sa kanyang lung problem, and it's a cancer. And so I started prophesying, kahit nandun po siya sa Tarlac, I am sending the word. The word sa tatay po niya. Dahil kapag meron kang narinig na hindi po maganda,
kapag ikaw po anak ng Diyos, hindi po pwedeng wala kang gagawin. Naintindihan po ba natin? Can I hear amen? Aware po ba tayo sa nangyayari sa loob ng family natin? Kung si Ezekiel, nakita po niya ang mga dry bones in the valley. Araw-araw na nakakasama po natin ang mga mahal po natin sa buhay. Have you seen the dry bones sa loob po ng tahanan natin? Have we seen the dry bones in every situation ng atin pong mga kaanak, ang ating mga kaibigan? And now God is asking you, can these bones live? Can these bones live? May mga situations po which we consider as if it is a dry bone na ipinakita ng Panginoon sa atin. Relationships na parang hindi na yata maayos. Mga estudyante, yung mga grades nila parang dry bones na. Mula nag-enroll ng high school, 75, hanggang ngayon, third year na, aakyat pa kaya yan? Ilan sa atin ang nagbukas ng kanilang wallet kanina at mukhang dry wallet na? Pinanganak akong mahirap hanggang ngayon, hindi pa rin nagbabago. Samantalang born again na ako. Ano nangyayari? Lord, akala ko ba, if I ask anything in your name, you will give it? Pero ano ang na-receive nating word? Marami po sa atin, may problema po tayo sa family. But the problem in the family, dinala mo ba sa Panginoon? Ipinakita ba ng Panginoon sa iyo? Ano ang tingin ng Panginoon dyan? Tinanong ka ba ng Diyos? Aayos pa kaya yan? And how did you answer? Madalas ganito tayo sumagot, Lord, ginawa ko na ang lahat ng paraan. Wala ng pag-asa yung asawa ko. So ikaw na mismo tinuldukan mo. Hindi po pwedeng tanungin mo sa Panginoon, Lord, may plano ka ba sa Kanya? Meron ka bang kayang gawin sa Kanya? Dahil kung ikaw lang, wala kang magagawa sa asawa mo. You can never change your spouse. Lambingin mo na yan, hindi mo kayang baguhin yan. Ha? Buhusan mo siya ng maraming pera, kahit barya na marami, tabunan mo siya ng barya, hindi magbabago yan. Dahil wala po tayong kakayanang gawin na gumawa ng himala, Diyos lang ang gumagawa. Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, Diyos lang ang may magagawa. Now, do you think you have dry bones in your life? Application sa trabaho. Board exam na hindi maipasa-pasa. Bakit? Yung iba pumasa. Bakit? Ako hindi. Nakailang take na ako. Coincidence? Kapatid, kaibigan, matanda na po tayo sa 611. Amen. Marami na po tayong mga naranasang biyaya at habag ng Panginoon. Pero ngayon, kinakausap po tayo ng Diyos sa mas malalim na revelation dahil nais po niya tayong gamitin bilang alulod ng pagpapala para po mabago ang sitwasyon ng marami nating mga kapamilya, ng marami nating mga kapitbahay, ng marami nating mga katrabaho, dahil kinakailangang maranasan natin ang habag at biyaya ng Diyos. Can I hear amen? So dry bones.
Ilan taon nang very dry yung mga bahagi ng buhay po natin, kailan kaya magkaroon ng buhay ang bagay na ito? Kailan kaya? Now, I want to tell you the Lord, the power of God can change even the most hopeless of life and situation. Yung kahit yung pinakawalang pag-asa na bahagi ng buhay natin o sitwasyon po ng buhay natin, kayang buhayin ng Panginoon. Do you believe this today? Can I hear amen? And so God is asking you now, can these bones live? Mabubuhay pa ba ang finances natin? Mabubuhay pa kaya yung naghihingalo ng relationship natin? May pag-asa pa kaya na mababago ang takbo ng buhay natin? Do we consider these dry bones in our lives? Ipinakita na ba ng Panginoon sa iyo ito? Pinakita ng Panginoon kay Ezekiel ang buong sitwasyon. Now, my brothers and sisters, kapag ipinapakita sa atin ng Panginoon ang mga sitwasyon na katulad po nito, hindi po nangangahulugan na dinidiscourage po niya tayo. Bata pa lang ako, ang dami ko ng mga dry bones in life. Relationship ng aking mga magulang, very dry. Finances ng aming family, very dry. My education, wala na rin po akong pag-asa na makatapos. Meron bang tatanggap sa isang taong walang natapos? Kaya pati po yung aking pag-asa namatay na din. Kaya nga nag-umpisa ako magdroga, nag-umpisa po ako maglasing, sapagkat wala namang saysay ang buhay. Even in the ministry, many times na nakita ko, very dry ang ministry. Sabi ko, parang walang pinagkaiba. School, bahay, church. Pero alam nyo, madalas ipinapakita ng Panginoon ang mga dry bones in our lives, hindi po para i-discourage po tayo. Can I hear amen? God allow us to see these situations dahil gusto niyang gamitin niya tayo para sa ganon, sa kanya pong kapangyarihan at gagamitin po niya tayo, mababago ang lahat ng mga dry bones po na ito. Yung mga dry areas ng buhay ay magkakaroon po ng buhay ng dahil sa atin. Can I hear amen? Can I hear amen? Now, tingnan po ninyo ang bagay po na ito. Kailangan pa bang gamitin ng Panginoon ng isang propeta para magkaroon ng buhay yung mga bones? Kailangan niya ba? Nung lumikha nga siya ng tao wala naman siyang ibang kasama. So He created man out of nothing. Pero nagawa niya. Pero ngayon yung mga bones, bakit kailangan niya ng tao? Bakit kailangan niya ng isang propeta? Bakit? Pwede mo tumingin kayo sandali. Kailangan ka ng Diyos. Can I hear amen? Kailangan tayo ng Panginoon. Dahil gusto niyang ipakita ang glory niya sa buong mundo sa pamamagitan po natin. Dry bones will live. I know and I believe. It is the Word of God.
Kaya nga sinabi po ni Ezekiel, ikaw lang ang nakakaalam, Panginoon. And you know, my brothers and sisters, today, paglabas po natin sa lugar na ito, kung i-apply po natin ang mga bagay na matututunan po natin, meron pong magaganap, meron pong mangyayari na kakaiba sa buhay natin, sa family natin, sa trabaho natin, sa finances natin, sa kalusugan natin, sa lahat ng aspeto ng buhay po natin, meron pong gagawin ng Panginoon. Only that we need to trust God. We need to trust the power of God. Can I hear amen? Only that we need to do the work in between. Si Lord and the dry bones. Pwede naman sanang Panginoon na magtrabaho. Pero kinakailangan niya may magtrabaho in between. Can I hear amen? Can I hear amen? Kailangan niya na meron siyang gagamitin. Bakit? Ang tanong, trip ng Panginoon yan. I-questionin mo ba? O pwede namang magdiretso siya eh. Pero bakit siya nangangailangan ng tao? So we need to do the work kung saan tayo tinawag ng Panginoon. We need to speak life in our situation, sa situation po ng family po natin, sa situation ng mga katrabaho po natin, kailangan po nating magsalita. Can I hear amen? Sabi mo nga sa katabi mo, kailangan mo nang magsalita. Pero madalas sa atin, ayaw nating magsalita. Ayaw nating magsalita. Kasi less talk, less mistake. Mali na ginagawa nung kasama mo, ayaw mo pa siyang itama. Bakit? Bayam, amo na meti kusto. Tuno na ito black. Sasabihin natin, sana sinabi ko na lang. Dahil po doon sa salita na sasabihin natin, baka tayo makapanakit at ayaw po nating makapanakit. Listen to this. Listen to this, church. Yung hindi mo pagsasalita at napahamak ang iyong kapamilya, napahamak ang kaibigan mo, pagpasok ninyo sa langit, kung papasok ka sa langit, tatanungin ng Panginoon, ire-require ng Panginoon sa iyo ang dugo ng kaibigang napahamak na hindi mo sinabi ang dapat mong sabihin. Can I hear amen? Kaya mga propeta, they are not lovable. Kaya nga si Jesus, pag nagsasabi siya ng salita ng Diyos, ayaw ng tao sa kanya. May propeta bang sinamba? Meron bang propetang ginalang? Wala. Mga pastor ngayon, pag nagsabi ng totoo, lalayasan ng membro. Kasi ang gusto ng membro marinig, yung gustong-gusto nilang marinig. Uy, ang ganda mo, ang bait mo, uray saan. You're doing good, pupunta ka sa langit na hindi naman totoo. But the Word of God says, we need to preach the Word of God. Can I hear amen? Now, church, listen to this. There are dead situations na ipinapakita po ng Panginoon sa atin. Alam na alam po natin yan. Can I hear amen? Ngayon, tatanungin ko, have you seen dead situations in your life now? May nakikita po ba tayo mga dead situations in our life? Dead situations sa ibang tao, sa kapamilya natin, sa tahanan natin? Of course we know.
Sa church po natin, tatanong ako sa Lord, anong dapat kong ituro? Alam mo, dapat mag-umpisa tayo ng bagong series eh. Pero alam nyo, ilang araw ko nang binabalikan yung bagong series dapat nabubuksan natin. Ewan ko ba kung bakit itinuturo po ng Panginoon sa akin, ituro mo yan. At ayaw ko pong ituro ito. I was struggling. So para po hindi ako mag-struggle sa topic, ginawa ko po yung topic. So diniliver ko po sa Baggaw kahapon. At yun pong buong Baggaw, yung Baggaw Interchurch Fellowship, nagkaroon ho ng matinding flow ng Holy Spirit. Sabi ko, wow, this is it. So nung pauwi na po ako, I am trying to ask God, Lord, what will I teach tomorrow sa 611 Church? Alam mo, sabi ng Panginoon, deliver the word. So hanggang kagabi, alauna na yata, hindi pa ako matutulog dahil ayaw ko pong ituro sa inyo to. Kung ako lang, ayaw kong ituro. Dahil naituro ko na ito ng matagal na panahon. Ilang beses ko nang naituro. But the Word of God came to me, you need to preach it. You need to deliver it. Iniwan ko po ito kanina madaling araw dahil wala po akong intensyon na ituro ito. I was trying my best na gumawa ng ibang teaching. So sinundo ko po si Chris at si Pia kanina doon sa tita nila. 5:30 in the morning, sabi ni Chris sa akin, Pastor, wala ka pang na-submit na teaching. Wala kang file, wala ka pang ibinibigay na topic. Hindi ko lang masabi sa kanya na I am struggling because, I don't want to deliver this. But I need to deliver dahil sinabi po ng Panginoon. Your dry bones is a big issue today. Dry relationship, dry finances, dry na life, dry na ministry, lifeless. Hanggang kailan tayo mag-suffer? Hanggang kailan natin makikita ang situation po na ito? Patapos na po ang taon, babalikan ba natin ulit sa 2025? Hindi po tayo makakaawit na bagong taon, bagong buhay. Now, I have a good news to you. Are we all excited? If ever na meron po tayo, na-discover na po natin yung mga dry bones in our life, ang magandang balita, mga kapatid, kaibigan, gustong ayusin ng Diyos ang sitwasyon na yan. At ang nais po niyang mag-ayos niyan, wala pong iba kundi tayo. Can I hear amen? God will fix it through us. That's the very reason kung bakit nilagay ng Panginoon ang kanyang Spirit sa atin. Hindi ka po nilagyan ng Holy Spirit para wala lang. Ilan ang naniniwala sa atin na nasa atin ang Holy Spirit? Lift your hands, please. That's the power of God. Binigyan ka ng power. Binigyan ka ng kapangyarihan. Ang kinakailangan po ay gamitin mo. I-accomplish mo yung dapat pinapa-accomplish sa'yo. Wala pong pagkakaiba yan yung nagkaroon ka ng driver's license na hindi ka naman nag-drive. Ag-expire to daytan hang kapailangan nag-drive aging gana tata. Mabuti naman sana kung malaki yung driver's license mo dyan para gawin mong pamaypay. Yung binigyan ka ng pribilehyo tapos hindi mo naman nagagamit. Yung binigyan ka ng authority pagkatapos hindi mo naman nagamit. Para bang yung enlisted ka na pulis. You have your uniform, you have your gun. Pero nasan ka sa panahon na dapat magserbisyo ka?
Now, church, I have delivered the word. Point number 2 in this topic, do the work He called you to do. Pagkatapos po niyang ipinakita sa atin yung mga dry bones in our lives. The dry bones in our family situation. The dry bones of our situation. We need to do the work. Can I hear amen? Nung ipinakita po ng Panginoon kay Ezekiel yung situation, yung mga dry bones, ang tanong sa kanya ng Panginoon, ano nakikita mo? Dry bones. And they are very dry. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, you prophesy to the bones. It is a work, a delegated work from God to a prophet. At alam nyo, hindi siya lamang nagkibit balikat na walang ginawa. Hindi niya sinabing, Lord, it's useless. Dry bones. Paano makikinig yan? Hindi makikinig sa akin yan. Hindi makikinig sa akin yan. Akala nyo ba kayo lang ang tumatanggap ng salita ng Diyos? Ako po mismo, nung pinapag-aralan ko po ito, nung tinatanggap ko ito, umiiyak po ako. Dahil binibigyan po ako ng assignment ng Panginoon. May mga tao akong kakausapin sa inyo na para bang, sabi ko, Lord, dapat ko ba silang kausapin? Kinakailangan ko bang i-head on at sabihin sa Kanya? I hate that. I do not like. I have friends na kinakailangan ko, pinangalanan ng Panginoon ang mga taong dapat kong sabihan ng istorya po na ito. But I have to do it. Because I believe this is God's perfect time for the dry bones na magkaroon po ng tendon, magkaroon po ng flesh, at magkaroon po ng skin, at magkaroon po ng life for them to stand and show forth the glory of God. So, bago ko po sasabihin sa inyo ang number 2 point po na ito, sa akin ibinigay na una ng Panginoon that I need to do the work that He called me to do. And so I am doing it now. Can I hear amen? 2024 is effortless. Pero ang feeling ko sa 2025, for me, the way I understand it, sa pagtanggap ko po ng message po nito, it's a hard work for me ang 2025. It is a hard work, pero ito po ay isang mission na dapat mangyari, na dapat pong mapagtagumpayan. So doing the work na kung saan tayo tinawag ng Panginoon, kasama po dyan, we need to speak life to those dead situations in our lives. Are we all excited to do this? Can I hear amen? Speak life to the dead situation in your life. Alam niyo po yun kung ano yun. Dahil pinalakad po tayo ng Panginoon to and fro. At ipinakita po sa atin ang buong pagkatao natin, ang buong sitwasyon natin, ang buong sitwasyon ng family natin, ng buong business natin, ng buong career natin, ipinakita ng Diyos yan. Nakita po ba natin? Nakita po ba natin? Now, kung nakita po natin yung situation na yan, alam ko po na meron po tayong magagawa. And so stop saying what you don't have.
Madalas sinasabi natin, wala akong lakas ng loob to head para po i-head on ang situation, ang tao, o kahit na sino. Madalas yan ho ang claim natin, wala tayong magagawa dyan. Wala akong lakas ng loob na magsabi. Wala akong lakas ng loob na harapin. Amen? Meron na po ba tayong mga problema sa buhay na hindi tayo nagkaroon ng lakas ng loob para harapin? Bigyan ko po kayo ng magandang halimbawa. Meron pong mag-asawa, nag-umpisa ang tampuhan nila sa isang napakaliit na bagay. Hindi sila nag-usap. Hindi na pinag-usapan yung tampo na yan. So lahat ng balibag ng pintuan ng asawang babae, ang intindi po ng lalaki, ayaw na niya sa kanya. At yun pong madalas na hindi po umuwi ang lalaki sa tamang oras, ang intindi ng asawa niya, nagsasawa na sa kanya. Hindi na pag-usapan eh. Alam niyo kung anong metsa ng kanila pong di pagkakaunawaan? Ano ba yun nilalagay sa cellphone para hindi mabuksan ng kahit na password? Password lang ang kanilang problema. Ni lalaki ada password ti cellphone na, ni babae ada ti password ti cellphone na. Hindi nila pinag-usapan. Alam nyo, kaya nung narinig ko ang istorya na yan, mula nung nagkaroon ako ng cellphone, hindi na ako nag-password. Kahapon lang. Dahil yung aking cellphone, usually ang takip ng cellphone ko kasi yung flip, natatakpan. Ngayon, nasira. So, yung back case lang meron. So, every time na binubulsa ko, biglang nagdadial. So, kahit yung kung sino-sinong Poncio Pilato, nadadayalan niya. Gulat ako, ang dami kong mga calls. So, sabi ni Pia sa akin, Pastor, lagyan natin ng password. Ay, sabi ko, wag mong gagawin yan. Dahil ang laking threat sa akin nung naghiwalay dahil sa password. So kaya sinasabi ko sa inyo, mula nung nagkaroon ako sa cellphone, wala akong password. Everyone can open. No indisok, lukatan ni Nem, lukatan ni Claire, lukatan ni Chris. Wala akong private life. So kahapon, nagkaroon po ako ng password. Tumawag ako. Hindi ako marunong maglagay ng password eh. So tumawag ako. Ang lakas. Every time na I call, I always see to it na naka-loudspeaker. Narinig ng asawa ko. Sabi niya sa akin, Daddy, apa yung password ka? Sabi ko, yung dating sa akin nung sinabi niyang, bakit kailangan mo mag-password? Sabi ko sa kanya, walang masama rito. Dami ko ng paliwanag. Sabi niya, ikaw lang ang mahal ko. Tapos sabi niya sa akin, hindi, kasi baka nabubuksan sa office ninyo yung cellphone mo, hindi maganda. So alam mo yan? Password. Alam niyo sa mga maliliit na bagay? Small dead bond. Kapag hindi mo ginawa ang dapat, matatambakan ng dead bones ang buhay mo. Can I hear amen? So when you speak the word, see to it and be watchful of what you are saying. In life, stop saying what you do not have.
Madalas na nakikita po natin ay yung mga bagay na wala sa atin. Di ba? Parang ang labo, no? Pwede po ba makinig kayo sa sasabihin ko? Madalas na nakikita po natin sa buhay natin ay yung mga wala. Parang magulo, no? Wala akong bagong cellphone, wala akong bagong pantalon, wala akong bagong ganito, wala akong bagong ganyan, wala akong bagong kaibigan, wala akong bagong... At madalas yan po yung kino-confess natin, yung wala ako, wala ako, wala ako, wala ako. Ilan sa atin ang ganyan? Yung wala ka, yung wala ang asawa mo, yung wala ang members mo sa church, yung wala sa kapitbahay mo. And we are always counting on the things that we do not have. And the more you think about the things that you do not have, the more you become poor. The more you become unhappy. Hindi mo ba pwedeng, let's start counting our blessing? Ano ang meron ka? Tanungin mo nga yung katabi mo, anong meron ka? Di ba? Pwede ba po nating i-inventory ano meron ka? Si Miriam, meron siyang gwapong boyfriend. Hallelujah. Asset yan. O yung may mga asawa, ano klase ng asawa meron ka? Shh, be careful of what you're saying. Huwag mo ring sabihin, huwag mong hanapin yung wala sa asawa mo. Pwede ba bang sabihin sa kanya kung ano yung meron siya na nakapagpapatuwa sa'yo? Amen? Young people, ano meron ka? Sa bahay natin, kaya minsan, nabuburyong tayo sa loob ng bahay dahil madalas nakikita mo yung wala kayong bagong TV, wala kayong bagong... Pagkatapos tumingin ka sa kabila, meron silang ganito, meron silang ganyan. And so, you always see yung mga negative things in life. Pero hindi po pwedeng umpisahan natin ngayon. Magkaroon na po tayo ng bagong pananaw. The prophet saw the dry bones. Pero ang sabi ng Panginoon sa kanya, these bones can live. Sabi niya, Lord, I do not know. Ikaw lang nakakaalam. Pero unti-unting binabago ng Panginoon ang kanyang mata, ang kanyang isip, ang kanyang tenga. Kaya sabi ng Panginoon, prophesy to the bones. Prophesy. Speak the word. At nung nagsalita, yung propeta, nag-umpisang kumilos, na-organize ang lahat. Nagkaroon ngayon ng mga tendon, nagkaroon ng litid, nagkaroon ng laman, nagkaroon ng balat. Nung nag-prophesy ulit, nagkaroon na ng buhay. Tumindig sila at isa po silang napakalaking asset ng Israel. Hindi po ba pwedeng ganun ang gawin natin? Can I hear amen? Tumigil na po tayo sa pagbibilang ng mga bagay na wala sa atin. Bilangin po natin kung ano yung meron sa atin. Ano yung binigay na ng Panginoon sa atin na magdadala sa atin ng encouragement. So stop saying what you don't have. Stop saying what you cannot do. Madalas sinasabi natin, binibilang natin yung mga hindi natin kayang gawin. At alam nyo, kapag ang binibilang natin yung hindi natin kayang gawin, makikita mo lang isang araw sarili mo, wala ka nang kayang gawin. Parang yung lalaki, nakita ng Panginoon may sakit. Sabi ng Panginoon sa kanya, gusto mo bang gumaling? Anong sagot niya? Lord, wala kasing tumutulong sa akin na pupunta sa pool of Bethesda. Every time na pupunta ako, Panginoon, nauunahan ako ng ibang tao. Isinisisi niya sa iba. Pwede po bang gawin natin, bilangin natin yung kaya natin gawin? Sabi mo nga sa katabi mo, marami kang kayang gawin. May maganda kang pangarap, pero ayaw mo namang umpisahan sa isang maliit na hakbang. Nakasama ang Panginoon, paano mo rarating yung pangarap mo? So stop saying what you cannot do.
You pray to God, the right word. Ano ba ang sasabihin ng Panginoon? At yun ang sasabihin mo. Stop saying what always happened to you. Ano yung madalas mo lalo na yung mga failure natin, alam mo, hindi nagtagumpay ang love life ko noon. Kaya nung nag-boyfriend ka ulit, kinuwento mo na naman sa kanya, alam mo, hindi nagtagumpay yung love life ko. Magtatagumpay kaya tayo? Para bang sinasabi mo doon sa bagong boyfriend mo na, kaya mo ba akong iahon? Alam mo kung ganyan ang tanong mo sa boyfriend mo, ang tingin ng boyfriend mo sa'yo, pabigat ka. Lahat po tayo may mga failures. Can I hear amen? Ilan sa atin ang may mga failures sa buhay? Lift your hands, please. Pero wag na po nating ipangalundakan ang mga failures po natin. Ano sabi po ng Bible? Kalimutan mo na yung nakaraan. And we press on toward the goal. And that is the victory. Can I hear amen? The more we talk about our failures, the more you will fail. The more yung sinasariwa natin, yung sakit ng mga nakaraan, hindi po tayo makakausap. Every day is a brand new day. Every day is a brand new opportunity na ibinibigay ng Panginoon sa atin. And every day, meron pong blessing na ibinibigay sa atin ng Panginoon na brand new din. So stop saying stop saying yun pong mga nangyari na sa atin ng mga pangit nung nakaraan. Kahit po yung mga magagandang nakaraan natin, hindi tayo dapat nabubuhay sa nakaraan. And stop saying you do not know. Madalas sinasabi natin, hindi ko alam yan, hindi ko alam yan, hindi ko alam yan. Anong alam mo? Alam mo palang hindi mo alam, ba't di ka nagtatanong sa Panginoon? Kaya nung tinanong ng Panginoon yung prophet, mabubuhay ba yan? Ano ang sagot niya? Lord, ikaw lang nakakaalam. Pwede mo bang ituro sa akin? So sabi ng Panginoon sa kanya, you speak the word to them. Tell this word to them. And so, sinabi niya exactly kung ano yung sinabi ng Panginoon. And something happened. Brothers and sisters today, start doing the work that God had called us. Can I hear amen? Mag-umpisa po tayo mag-aral ng salita ng Panginoon. Mag-umpisa po tayo mag-aral ng salita ng Diyos. Can I hear amen? Pwede po ba akong magbigay ng isang recommendation? Pwedeng mamaya, Sunday, bukas, Monday. Pumunta po kayo sa PCBS. Meron pong nabibili doon na parang box. May yung iba nakalagay sa bote. Pagkatapos, may mga nakasulat po na verses doon. Kung tayo po ay medyo allergy sa Bible, at wala ho tagtyaga na magbasa ng Biblia, yung ganito na lang. Yung parang cards na ganon. Tapos balasahin mo na lang. Lord, ano yung word mo sa akin? At least may word. Can we do this? Kung ikaw yung hindi matyaga sa pagbabasa ng Biblia, pwede mo bang gawin na natin ito? Pumunta mo kayo sa PCBS. Sabihin mo taga 611 kayo. Para magkaroon po kayo ng 10% discount. Because I want you to experience the power of the Word of God. That every day, whatever word na tinanggap po natin, let's begin the year 2025 speaking the Word of God for us.
Can we do this? Can I hear amen? Dahil kinakailangan pong mag-breakthrough po tayo bago po matapos ang taon na ito. Dahil meron pang ilang araw pa. Yung hindi pa po nakahabol ng Effortless 2024, humabol na po kayo. It's not too late. At pagkatapos ng pagpasok po ng isang bagong taon, meron po tayong bagong pag-asa na nakikita. That the Word of God na binigay po sa atin, when we speak the Word, we can change even the dead bones na mabuhay na maguli at sila po ay maging vast army for the glory of God. Our dead situation, our dead finances, yung dead ministry na meron po tayo, kinakailangan hong magkaroon ng buhay ang lahat ng ito dahil yan ang nais ng Panginoon sa atin. Can I hear amen? Can I hear amen? Can I hear amen? So today, my brothers and sisters, before we close in prayer, ang isa po na dapat po nating makita, verse 1 pa lamang, the hand of the Lord was with the prophet. And then, nilakad siya ng Panginoon to and fro para po makita niya, maramdaman niya, ma-internalize niya ano ang pangangailangan, ano yung nakikita niyang problema. And he was able to discover it. Nung nakita po niya yung problema, God gave him the solution. Ano po yung solution? The Word of God mismo. And that the Word of God na binigay ng Panginoon sa kanya, when He delivered the Word, meron pong nangyaring miracle. And today, ito po yung nais ng Panginoon sa ating lahat. Can I hear amen? Let's start speaking the Word. Let's start sending the Word. Let's start experiencing the Word. At kapag ito po ay naging lifestyle natin, mga kapatid, mga kaibigan, matutuwa na po tayo. Mabubuhay tayo sa gitna ng kalooban ng Panginoon dahil nagawa natin ang bawat salita na sinasabi ng Diyos sa atin. Can I hear amen? Can I hear amen? Ilan ho ba mga tatay, nanay dito? Taas nga po ng kamay. Thank you. Baba na po natin. Marami na po tayong mga sinabi sa mga anak natin. Hindi po ba? Itupi mo ang iyong damit. Ayusin mo cabinet mo. Labahan mo sapatos mo. Mag-urong ka ng pinagkainan. Ano pa? Uso pa ba yung paghahas ngayon? Baka hindi na. Mag-map ka, magwalis ka sa labas. Ang dami na po nating sinabi. Tanong, may ginawa po ba sila? May ginawa ba sila? Nung hindi nila ginawa, how do you feel? Excited ka bang bumili ng burger para sa kanya? Excited ka bang magbigay ng bagong regalo sa kanya ngayong Pasko? Pero alam mo, dahil tatay ka, dahil nanay ka, ako din, tatay din po ako. Kahit hindi ganun kamasunurin yung aking anak, pinagawa pa rin namin yung cellphone niyang basag. Kahit yun ang madalas namin pinag-aawayan. Salamat kay Chris. Dahil mas may malaking puso siya kaysa sa akin para ipagawa yung cellphone ni Nem. Araw-araw, yun ang punto kung bakit nagkakaroon po ng giyera sa loob ng bahay. Kung bakit hindi niya nagagawa ang mga pinagagawa namin, kung bakit hindi siya nakakapag-aral ng mabuti, dahil po sa cellphone. Pero nung nasira, kailangan naming ipagawa. Bakit? Tatay ako eh. Dahil kahit gaano katigas ang ulo niyan, gagawin ko ang aking tungkulin. Kapatid, kahit ganito tayo, tapat ang Diyos sa atin. Ano na lang kung tapat ka na? Ano na lang kaya kung lahat ng sasabihin ko kay Nem, ginagawa niya?
Bago po ako papasok sa office, kasama ko po siya, tsaka si Ash. May galit sa puso ko. Pero pagbaba po niya sa school, hindi ko pwedeng tawagin, Nem, pera mo. Madalas sinasabi niya sa akin, wag na dad, meron pa naman ako. Ganun naman talaga siya. Wag na dad, meron pa ako. Alam mo, sagot ko, hindi pwede. Kunin mo yan. Bakit? Tungkulin ko kasing ibigay sa iyo yan. Yung gastusin mo o hindi ko na problema yan. Dahil kapag hindi ko ibinigay sa kanya yon, isang araw ibabalik niya sa akin. Di niyo ako binibigyan ng baon eh. Paano ako ma-inspire? Di ba? Paano ako ma-inspire? At tinitingnan ko po yung bulsa ng kanyang bag, naipon doon ang kanyang pera. Kasi hindi pala talaga siya bumibili. Masadot kasi adayu kano di tienda. So, nandun lang po sa bag niya. So, may temptation sa akin na pwedeng, hindi ko naman siya pwede naman na hindi ko siya bigyan. Di ba? Pwede o hindi pwede? Pwede naman eh. Pero hindi po pwedeng hindi ko ibigay. Because that is my role. Can I hear amen? The good Father in heaven is always giving kung ano yung nararapat para sa atin. Kahit hindi po tayo qualified. E paano kung qualified ka pa? E paano kung sinusunod mo pa lahat ng kanyang sinasabi? Amen? Baka mabilhan ko pa siya ng kanyang bisikleta. Baka mabilhan ko pa siya ng mas mahal na cellphone. Di po ba ganyan tayong lahat ng mga magulang? Amen? Ngayon, God had given us word. God has given us the revelation. Tinanggap na natin. Tanong, gagawin po ba natin? Gusto niyang iayos yung dead situations natin. Ibinigay na niya sa atin yung word. Nasa puso na po natin ngayon. Ilalabas lamang natin. Sasabihin na lang natin. Okay? I-prophesy na lamang natin. Bakit hindi natin gawin? So today, before we close in prayer, brothers and sisters, can we just close our eyes and allow the Spirit of God to touch you and allow the hands of God to hold you. And may the Lord bring you to the dry bones of your life. May the Spirit of God bring you to the valley kung saan nakikita mo ang mga dead bones of your situations, of your relationship, of your finances, of your skill, ng iyong work. And today God is telling you, miracle is about to happen. The Word of God was already released. The Word of God was already delivered. And now God is asking you, what do you see? What do you see? And church, start speaking the Word of God. The Word of God says, ask anything in the name of Jesus, He will give it. The Word of God says, whatever you touch shall be blessed. The Word of God says, if you have faith, if you believe, you can say to this mountain, be moved, and the mountain will move. The Word of God says, whatever you speak, whether life or death, it shall come to pass. And
And whatever you bind on earth will be bound in heaven. And whatever you loose on earth, it will be loose in heaven. This is your power. This is your position. This is the power that God had given you. This is your authority. Oh God, in the name of Jesus, may you open our spiritual eyes so we can see the dry bones in the valleys, O God, ng amin pong mga buhay. May you open, O Lord, our spiritual eyes so we can see the valleys that is full of bones, of dry bones. Na kailangan namin, Panginoon, makinig sa iyong mga salita. At pag ginawa namin, Panginoon, ang lahat ng sinasabi mo, the dry bones, Lord, will have life. And the valleys, Panginoon, ay mag-uumpisang makaranas ng revival. In the name of Jesus. Oh God. Oh God. Holy Spirit, pass in this place. Lumakad ka, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Kumilos ka sa aming kalagitnaan. And minister, O God, in our lives now. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. And Lord, I pray today, may you open our ears so we can hear the rhema of your word. Open our ears so we can listen to you, O God. Open our ears, Lord, so we can listen attentively sa iyo pong mga salita. In the name of Jesus. And now, O God, I pray, touch our mouths, touch our lips, touch our tongue, so we can speak the word. We can deliver your word. We can say, O God, ang lahat ng bagay na nais mong sabihin namin. For we believe, Lord, by doing so, miracles will happen. Signs, wonders, and miracles will happen. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Now everyone, can we all stand and lift your hands as high as you can. I believe all of us here, nakikita na po natin yung mga valleys with dry bones in our lives. I believe na-discover na po natin, nakita na po natin. Now everyone, ask God of His Spirit to come into your life. Just ask God for His Spirit. Oh, come Jesus, come. Holy Spirit, come. Come, Holy Spirit. Yes, ask for more. It is not by might nor by power, but the Word of God says, by His Spirit. It is not by might nor by power, but by the Spirit of God. Jesus, Jesus. Family relationship that is so dry, God has the solution. Career that is so dry, God has a solution. Ministry that is so dry, God has a solution. Now, speak the word. Speak the word. Speak the word. Ano man ang nilalagay ngayon ng Panginoon sa puso mo, na salita ng Diyos, speak it out. Speak it out. Speak it out.
Deliver it. Say it. With boldness, with faith. It shall come to pass. Believe it. Oh, Jesus. Hallelujah. Yes. You are a child of God. You are a child of God. You are a child of God. God had given you the power. God had given you the authority. You can change situations. You can change life. You can change mood. You can. You can. Because you are a child of God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Lord, send forth life. Send forth life sa mga dead bones namin, Panginoon, sa buhay. Send forth life. And we speak life. Lord, I pray, let life be upon our dead situations. Send forth life, O God, in every relationship. Send forth life even in our physical bodies, Panginoon, na may sakit. Send forth life in our spirit kung ito man, Panginoon, ay nalulungkot at nalulumbay. Lord, we speak all your word, and we believe your word is powerful. In the name of Jesus. Panginoon, maraming salamat ngayong umaga. We have delivered your word. I have delivered your word. I have given them your word. And now, Lord, I pray, may the Spirit of God come. And let the word that na-preach, Panginoon, with your Spirit, come into our hearts. Lord, hayaan mong ibaon mo sa pinakamalalim na bahagi ng puso namin ang mga salita na tinanggap namin sa umagang ito. And as we go out, Panginoon, sa room na ito, Panginoon, we will start prophesying. We will start speaking the Word of God. We will start declaring the Word of God. And tomorrow, Lord, it's a brand new day. And tomorrow, Lord, is a very special day. Alam namin, Panginoon, meron kang gagawin at meron ka ng ginawa. And so today, Lord, in the name of Jesus, may you seal the Word of God na tinanggap ng iyong mga anak, ng iyong kapangyarihan, ng iyong Santong Espiritu, ng iyong banal na dugo. And do not allow the devil to snatch, O God, the very word that they receive now. But Lord God, in the name of Jesus, accomplish great things, O God, in the lives of your people. And now, Lord God, I pray, may you start blessing our lips. May you start blessing our tongue. That as we open this mouth, Lord God, and speak the word, miracles will happen. In the name of Jesus. And Lord God, I pray, give your people attentive ear. Let them listen to the word of God. And I pray, Lord God, in the name of Jesus, give us a heart of flesh, that the word that we receive, Panginoon, ay magdala nga po ng buhay sa buong pagkatao namin. Salamat po, Panginoon. And Lord, I pray in the name of Jesus, whatever needs na meron ng iyong mga anak ngayon, maybe some of us, they are in need of healing. Maybe some of us here, Lord God, they are in need of breakthrough financially, Lord God, even in their relationship with the family. Lord God, whatever things that your people want to receive, release it in the name of Jesus. Open the floodgates of heaven, Panginoon. Ibuhos mo lahat ng pagpapala sa iyong mga anak. And that no one will leave this room empty-handed. But Father God, meet all the needs of your people according to your riches in your own glory. And I speak blessing for your people now.
Panginoon, that even, Panginoon, as they celebrate the holidays, I pray, Lord God, fill them with joy, fill them with peace, and wherever they go, Lord God, may your protection be upon them. So, Lord, right now, in the name of Jesus, open the floodgates of heaven, bring down the favor they need, bring down, Lord God, the mercies they need. At Panginoon, ang aking dalangin, ang buong tahanan nila'y mapagpala, sapagkat sa araw na ito, Panginoon, hinanap namin una sa lahat ang iyong mukha. And this is your promise that you will add, O God, in our lives all the needs na meron po kami. Salamat, Lord, at sa iyo na namin binabalik ang lahat po ng papuri, ang lahat ng pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, lahat po'y magsabi ng Amen. May the Lord bless you and see you on Sunday, 9 a.m. God bless you po.